A Leader's Lifestyle Part 9. And this morning, I will share to you about a good name. Good name. Maayong pangalan. Okay? Asa na to makita? Proverbs 22 verse 1. Ang sa ingon niya, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed, to be respected, to be highly regarded, mana siyang esteem, no? To be esteemed is better than silver or gold. Ang sa ingon niya, a good name is more desirable than riches. Murabag niingon ang Bible ba? Bisan pag pinakadato ka, pero ang tanaw sa mga tao sa imuha, anak ka, wala nang imong kadagaya. Murag anak niingon niya ba? Bisan pa, og naa kay silver o gold, pero ang mga tao nga makaila sa imo, wala ga respeto nimo, kay ang ngalan nimo, anak siya, ikis siya, wala na siya gamit. Mao na ingon ng Bible, a good name is more desirable than great riches. Ang NLT, gitanaw nako kay usually, ang NLT ga-explain sa NIV. Tanawang NLT, choose a good reputation over great riches. So ang giingon din ni, good reputation. So buti ba sabot, pag moingon di ay good name, pag moingon di ay good name, it is about a good reputation. Are you following? Okay. So, maybe, to many people, a name is just an identifier, but in the Bible, it is about reputation. It is about integrity. It is about good character. Nakuha na to? So pag may kag maayong pangalan, dili ng James Brown Lintel. Ano ba? Saan ang mga pangalanan naman na? Uy nga, usay tagtulo ka buok, tagupat ka buok. Ang bata yung taon, mag-struggle og sulat sa papel, muawas na lang sa grade 1 nga pad, kay taas kayong pangalan. Na may mga bata nga talented po kaayo, nga maigo na po sa papel ang ilang pangalan. Pero, dili ka na ang gipasabot sa Ginoo. Kay kasagaran una-una sa daghang mga tao, nga ang pangalan, identifier na, mo na ang magpaila nga, inani ang atong pangalan. Pero pag may ko sa Bible, ibalik ang NLT, sa Bible, ang maayong pangalan di ay is a good reputation. Is a good reputation. Mabito sa panahon ni Jesus Christ, ang pangalan nga Judas, sikat kay na. Pero karon, wa na kay madungog nga bata nga ang pangalan Judas. Tama? Ang pangalan mga Grand Duke. Power kayo, no? So, sa panahon ni Jesus, kanang Judas, sikat kayo na siya. Maugo na in charge sa treasury. Oh. Pero karon, wala nakakadungog og bata nga ngalan Judas. Di ba? Tama? Tungod kay ang reputasyon sa tao muduhig sa iyang ngalan. That's why your name represent who you are. So pag mayroong kag name, it is about your reputation, it is about your integrity, it is about your good character. Mao na siya imong ngalan. Dili nang
dili nang nag-identify sa imo nga mao na imong pangalan. Ding, dili na siya. Ang imong dignidad isip tao. Ha? Mao na siyang gisgutan sa Bible. Mao na siyang mag-represent sa imo. Okay? That's why having a good name means being a person of a good reputation and being a person of integrity. Mao na siyang good name. Pag ikaw ug ako, naatay integridad. Pag ikaw ug ako, maayo ang atong reputasyon at tubangan sa mga tao, lami paminaw ng atong pangalan. Amen. Kaya ang atong pangalan, mauna siyang atong reputasyon. Nakuha na to? Na ang pangutana, gusto ba ka nga gwapo ang imong pangalan? Amen. Kaya lagi, ibutang na to sa itong una-una, ngang maayo din nga pangalan, it's not about the name itself. It's about your being a person. Your reputation, your integrity, and your good character. Mao na siyang imong name. Nga ningon ang Bible, kana ang kinahanglan imong piliyon kaysa bahandi. Ang pangalan nga pinasahi mo'y atong tinguhaon kaysa bahandi. Amen? So, doon na yung sa katawa ko nabasan ang pangalan Claudio. Pastor Ding, basta mahimo yung example, ang ngalan ko, dili Claudia, Claudio. Kini nga tao si Claudio is very meticulous person. Kana bang careful kaayo siya nga tao. Nga ngiyang concern kanunay kada adlaw nga dili siya maka-hurt sa iyang silingan. Kada adlaw careful kayo siya nga dili makapasuko sa silingan. Careful kayo siya nga dili makapasilo sa silingan. Kini si Claudio, iyang gitipigan ang iyang good reputation. Gusto niya ma-preserve ang iyang pangalan. Gusto niya nga walay ikasulti nga dautan ang iyang silingan kalabot sa iyang pangalan. Mo nang every morning, every day, ang iyang yung goal kanunay nga dili siya makapasilo, dili siya makapasakit, dili siya makapasuko sa iyang mga silingan. Ana ang iyang goal kada adlaw. Until one day, usa sa butang karon lang nahitabo gyud, no? Nga iyang iro nakalimtan niya pasulod sa balay. Kay kada adlaw iya man ang ginapagawas yang iro, ginapadjiging-jogging, ana man ang ginahimo sa uban, ginapadjiging-jogging sa gawas, nya didto mag-CR sa silingan. Tuga-tuga kag buhi ana unya pasiaron nimo sa ubang silingan. So, unusual kay nga nahitabo kay usually inighuman ana niya dagan-dagan sa iroana kay magdagan-dagan man ang iroana, iya gyuday nang ipasulod sa balay after 2 hours. Pero one day nahitabo nakalimtan niya pasulod ang iyang iro. Pagkuy pagmata niya ng buntag, pagkaugma na, pagmata niya pag-abli siyang balay, nisulod ang iyang iro. Ay, nagkalimtan akong pasulod ang akong iro. Di niya una-una, hala, kung sa kagibuhat ang iro Ang worst, kayang iro nagtangag og patay nga iring. Pagtanong niya, hala, iring sa ilang silingan. Bad chita. Ana siya siyang iro, suko kay siya, bad ka, nga chita ka, suko kay siya siyang iro. Ang iring pagit sa silingan gitangag nimo. Naunsaw na lang ni karon. Yaw-yawan gyud ko ani sa mga silingan. Ana na siya kay iya gud nang giprotektahan ang iyang reputasyon. Di karon gikuha niya ang iring sa baba sa iro, gikuha niya kabad gyud ka la. Yaw-yaw gyud siya. Di na nako mas peling ang iyang yaw-yaw siyang kasuko. Di karon gikuha niyang iring, isaw-saon ko man ni. Unya
Imbis mo ato siya sisilingan kay mga isang sorry sa gibuhat sa iyang iro, iabot man siya og kaikog kay una-una niya na kung say isultihan ni sa akong silingan sa kuha. You know what happened? Iyang gibrasan ng iring. Labrasan niya kay puno maglapok. Puno glapok, labrasan niya. Pag humagbras, giblower niya, giblower. Ya pagkauga na isa nga, hugaw gihapon. Hugaw gihapon. Labhan na po niya. Pag humag-giblower, kaupat ka bisis. Labhan, giblower, kaupat ka bisis. Halos isa kaadlaw niyang gilabhan, giblower. Hangtod ni balik ang kaputi sa iring. Puti day kayong iring. Guwapa ka isa ng iring. Pure white gid siya. Whitey. So, sa diyang nakita niya nga puti na kayong iring, nibalik na ang iyang beauty. So, naguna-una siya, ako ning ibutang sikrito dito sa balkon sa among silingan. Akong iuli sa ilang balkon. So, anang gabi na, mura siya si James Bond. Hinahinay siya lakaw. Sirado naman tanan. Iyang giprotektahan iyang reputasyon. Wala na itaw. Gibutang niyang iring dito sa balkon. Sa iyang silingan kay nakita niya taga dito man tong iringa. Dali-dali siya uli sa ilaha. Kanya dayon, tulog-tulog siya ng gabi. Pagkabuntag sa'yo, bangon siya. Bangon siya kay bis din siya sa garden kay sabay hiring-hiring bagong siya isulti sa mga silingan. Oh. Kay lagi, nag-uulagi siya nga yang ilaw gitangag ang iring. Bis. Ngayon ko na itong ilang silingan nga, pawira, brad, uy. Unsay power, madam. Natin yung silingan. Grabe kayong nahitabo gahapon. Ha? Di, kulbaan na siya kay una-una niya. Tiy, ang iring na gito. Kulbaan na siya. So, power kayong nahitabo gahapon, brad. Nga naman, madam, unsay din nahitabo. Bis, maraan na. Patay Malaysia siya, pero kulbaan na kayo siya. Kay magubaon niya iyang reputasyon. Di karon, bis. Unsay din nahitabo gahapon, madam. Isa nga, kabulo ka, brad. Ang among iring namatay atong isang adlaw. Unya, tingali mi kagahapon, nibalik among iring dito sa among balkon. Ang uban nakasabot, ang uban nahibulong. Unsay gi katawan nato? Usahay God, daghang mga tao nga tungod sa atong pagpanalipod sa atong reputasyon, di na noon mao ang atong buhaton. It's not wrong to ask sorry if we miss the point. It's not wrong. It's not wrong to ask forgiveness if we fail. Rather than doing unnecessary thing just to preserve our reputation. Na maayo man dipinsaan nato ang atong reputasyon, but not by doing something that is not good. Nakuha na to? So, ibutan na to sa itong unang-una ha. As we go along with our study, ibutan na to sa unang-una. Ang pangalan di ay is a good reputation, is about integrity, it's about good character. Okay? So, unsay mahitabo sa imo kung naa kay maayong pangalan, kung naa kay maayong reputasyon, kung naa kay integridad, kung naa kay maayong nga batasan, unsay mahitabo, unsay mahatag sa imong maayong nga pangalan sa imong kinabuhi. Number 1, you will have something of real value. Pag maayo ang imong reputasyon, pag maayo ang imong integridad, pag maayo ang imong batasan, doon na kay something of real value. Okay? Mo na'y mahatag una sa imuha pag ang imong pangalan maayo. Okay? So, when you have a good name, you have something that is very valuable, more desirable than great riches, according to the Bible. More than great riches. It is a very valuable treasure any person can have. Why? Because a good name is eternal.
Pag maayo di imong pangalan, mao na'y pinakadako nimo nga bahandi. Ngano? Kay pag maayo imong pangalan, kana nga bahandi, eternidad na siya. Usa ka Japanese proverb nag-ingon, ingin siya, life is for one generation, but a good name is forever. Maningon sa usa ka proverb, no? Ang kinabuhi nato hantod lang sa usa ka henerasyon. Tama, kay mo talikod batani kinabuhi ha? Pero ang maayong pangalan is forever. Unsa ingon sa atong Bible? Kalabot ani giingon sa proverb. Proverbs chapter 10 verse 7. Tanawa ang New King James Version. Verse 7. Yan. Tanawa, It said, the memory of a righteous is blessed, but the name of the wicked will rot. Siya ang binisaya ng memory. Ang mga nindot nga handumanan. Ano? Handumanan. Handumanan sa kawit. Oh, ano? Anak mo na, ang drama-drama. Ang taga Cebu mo ihawd ka, anak. Usara ka buktaw, niya daghan kayong tingog iyang mahimo. Basta taga Cebu mo lang. So yun din the memory, ang handumanan sa usa ka taong tarong panalangin. Apan ang pangalan sa taong dautan, basura. Kita ninyo? This is telling us that how we live today is like writing memories that will be left for the generation behind us that follow us. Unsain ko sa Bible, the memory of the righteous is blessed. Buti pasabot nga, kita di ay nga nag-alagad sa Ginoo, ang matang sa atong pagkinabuhi karon, mura day ni siya og nagsuwat kita og memory. Para inig wala na ta, ilang mahinumduman kita. Muna tama ito yun sa Japanese proverb that a good name is forever. Kay bisag wala na ta diri sa kalibutan, ang atong nasuwat nga maayong pangalan hinumduman sa mga sunod nga henerasyon. Amen. That's why this is telling us that our everyday living, ang atong matag-adlaw nga pagkinabuhi, ang atong matag-adlaw nga pagpaningkamot, ang atong matag-adlaw nga kagawian, mura ning atong gisuwat as a memory. Aron kung ugaling wala na ta, ilang mahinumduman. Ang pangutana, what would you like to be remembered? Kung moabot ang adlaw nga wala na ta, aning kinabuhi, unsay gusto nimo nga paagi sa paghinumdum sa imuha? When people remember your name, what would they think or say about you? Pananglit ba? Wala ta. Wala lang ta diri. Unya mahinumduman ang imong pangalan. Paminaw nimo, unsa kaha ang ikasulti sa mga tao? Unsa kaha ang hunahunahon sa tao kung makahinumdum sila sa imo? Now think about that. Unsa kaha? Bitaw no? Unsa kaha no ang ikasulti sa mga tao kung makahinumdum sila sa ako?
Kato mga tao nga akong nakaila, mga tao nga akong nahimong suod niya karon dili na. Unsa ka ilang ikasulti sa ako? Unsa kaha ang ilang hunahuna mahitungod sa ako? Pananglit lang mahinumduman nila ang akong pangalan. Now I want you to realize that each of us are going to be remembered either positively or negatively. Kadausa nato, ginahinumduman ang atong pangalan sa ubang mga tao either positively or negatively. Depends upon how we live our lives today and how we serve the Lord Jesus Christ. A good name. Muna nga, pag ang atong pangalan nindot, tungod kay atong gitipigan ang atong reputasyon, atong gitipigan ang atong integridad, wala taga-kompromiso, no? Wala na to ginabaligya ang atong pangalan, wala na to gipabayaran ang atong pangalan, wala na to gikompromiso ang atong pangalan, nagbarugta sa atong reputasyon, bisag apiki ang sitwasyon, inigwala na ta, mahinumduman ta sa tao. And they will speak positively about us. That's why a good name is forever. Nakuha na to? Ngunang, ingon ng Bible, this is more precious than great riches. Ngunang, igsoon, ayaw ikambyo ang atong mga pangalan. Ayaw ikambyo ang atong integridad. Atong barugan, unsay insakto, unsay makalipay sa Ginoo. Amen? Ang unsay lain ikahatag sa nindot nga pangalan? Guidance. Guidance. Proverbs 11, verse 3. New King James gihapon nga version. Proverbs 11, verse 3. Iyon siya, the integrity of the upright will guide them. Isa, ang kaligdong, the integrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. Isa, ang kaligdong sa mga taong matarong maggiya kaniya. Apan ang pagkadautan sa mga taong dili matinud-anon, muguba kanila. Tama na, tanaw ni pagkayo kay importante kayo ni siya. Ingon siya, the integrity of the upright will guide them. This means that when having a good name is important to you, you have a backup warning system to help you and me stay away from bad choices. Akong balikon, importante kayo ni. Ingon ng Bible, the integrity of the upright will guide them. It means, nga kung ikaw ako, ginatagaan na itong importansya pag-ayo ang atong pangalan, dunay mag-alarm nga maggiya ka nato para tultulan ta sa insaktong desisyon o pagpili sa kinabuhi. Pero kung ang usa ka tao, importante sa iyang iyang pangalan, mauni ang magpahinumdum sa iyaha. Nga una siya maghimo og pagpili, iya sang susihon pagayo, og pangautanahon niya, kung kining desisyon nako, dili ba makaguba sa ako? Kaya ingon ang Bible, ay, balik ang verse. Ingon ang Bible, the perversity of the unfaithful will destroy them.
Oh. Unfaithful, they are Christians. But because they are unfaithful, their perversity destroyed them. Muna pagbisang Kristohanong taon niya, minaldito bitaw gihapon ang atong tirada, it will destroy us. Not only our name, but our lives. But kini nga Proverbs is very wise. Grabe ba nga wisdom? Somehow to tell, this is telling us nga kung kita di ay importante sa ato ang pag-preserve sa atong pangalan, muni siya ang magprotektar sa ato, muni siya ang mag-guide sa ato. No? Tungod kay atong pangalan, atong para na to, muni siya ang atong treasure. More than anything in this life. Atong pangalan. Bisan kung simple lang atong kinabuhi, pero kung ang atong pangalan, nindot hinumduman, ay, para na to, mura na tag-milyonaryo na. Di ba? Magunsa man makapaborta, makaganar tao niya, ang mga tao gasulti sa tuwa, na siya, wala man na, ikis na. Oh. Preso honor man na. Oh, preso honor lagi, pero anak man na sa maestro, sa maestra. Oh, nakitaan ko na mainit sila dito, ha? Uy, kakurat ko daan ng istorya. Di ba na? Pero kung maayo ang atong pangalan, bisan pagbutang-butangan ka, unya, wala ka dito. Ang imong maing pangalan, magdepinsa sa imo. Bisag wala ka dito. That's why, ingon ang Bible, the integrity of the upright will guide them. Huh? So, natay backup nga warning system. Inside our heart, naay warning system sa tuwa. Una ta maghimog pagpili, una ta magdesisyon, ato sang ginapangutana nga itong kagalingon. Dili ba di makadaot sa akong pangalan? Above all, dili ba di makadaot sa pangalan sa Ginoo? Because we are called Christians. We are bearing the name of Christ. Gabit-bit ta sa pangalan sa Ginoo. Oh? Pag mailan ka nga Kristiyano, bit-bit nimo ang ngalan ni Kristo. Ikaw yang representante. Unya, pag dili maayo ang imong gawi diha, mingon sila, unsa man ng Kristiyana ni. Mao nang pangutana. That's why, before we make choices, we think about it first and ask question towards ourselves. Does it affect my good name? Does it affect the name of the Lord Jesus Christ? And because your good name is important to you, it can guide you and help you make good choices. Amen? Kung ang imong pangalan importante para sa imuha, mao ni maggiya sa imuha para makadesisyon kag insakto, pabor sa imong kadungganan ug sa kadungganan sa atong Ginoo. Nakuha na to? Kaya sabi ng Bible, Proverbs 11:3, the integrity of the upright will guide them. Amen. Ikatulo, protection. Another thing that your good name will give you, protection. Proverbs 10, verse 9. New King James gihapon. Kaya ginabasa ko ni sa ubang pattern, sa ubang nga translation, medyo na ay missing ang mga word. So dinhi ko gabasa sa King James karon. Proverbs 10 verse 9. Ingon niya, he who walks with integrity walks securely. Kita tala mo singgit, securely. Shout it again. What does it mean? We are well protected. Huh? Securely meaning protektado ta. So ingon niya, siya nga naglakaw nga dunay kaligdong, protektado siya. So ang kaligdong di ay nga maoy replika sa maayong pangalan, mao nay manalipod sa ato. Amen? Kita sa atong panahon karon sa kalibutan, many of us people
reach a conclusion just because we based on someone's reputation. Kasagaran natong mga tao, pag magsulti gani dayon ta, kalabot anang tawhana, ang ginabasihan nato reputasyon niya. Either good or bad. Kaya reputation man good, naay good, napoy bad nga reputation. Di ba no? Kabalo mo tayo na, no? Muna nga, kasagaran sa mga tao magbasi, no? Magbasi anang good reputation or bad reputation. Ayha sila maghimo og konklusyon. Unya, either it is fair or not, kasagaran nato, diha talaga basi. Pero kabalo mo, pagligdong ang atong pangalan, pag maayo ang atong pangalan, natay integridad, natay maayong reputasyon, natay maayong batasan, it will protect us always. No matter where we are, no matter what we do, kung ang atong pangalan ligdong, ang atong kinabuhi, dunay gwapong reputasyon, ang atong pangalan manalipod ka nato. Amen? I don't know about you, pero kasagaran sa mga tao nga ako pong ginabasa bito ng mga libro, nabasa ko mga books unya, makadungog ko mga stories sa mga writers bitaw sa mga libro. Yeah, many of them are church pastors, mga great leaders, ano bitaw. Makita na ko ang ilahabang mga kinabuhi. And they are full of kanabang always thinking about integrity. And I came to realize nga kini ang integridad kaligdong sa katao. Dako din siya kayog ikatabang para sa success sa atong kinabuhi. Muna kasagaran ako mga tao nga nakita na ko nga ni sikat gyud sa gingharian sa Ginoo bitaw. Usa sa naa sa ilaha nga wala sa uban kining kaligdong integrity or good reputation naa sa ilaha. No wonder nga ga-improve gyud sila sa ilang kinabuhi, gaangat sila sa ilang kinabuhi. Pero kining mga tao nga minus ang integrity, no? Dili kay good ang reputation, dali kayo mahaylo, ana bitaw, dali mo kompromiso. Makita nako gabaguod gyud ang ilahang pag-alagad sa Ginoo. Mao na nga usa sa ikahatag sa maayong pangalan kanato, panalipdan ta niya kung naatay integridad. Mao na ingon sa Bible, ha? He who walks with integrity walks securely. But he who perverts his ways will become known. Will become known. Sa tuwa pa, mahalata siya or mabaka siya. No? He who perverts, siya nga mutuis. Siya nga mutuis sa iyang mga pamaagi, mahibawan ra siya. Will become known. Muna nga, sa sugod siguro, pag maghimo tag pagtuis, dili ta mahibawan. Pero ngadto, ingon ang Bible, mahibawan ra na siya. Ana siya. Muna nga, kitang Kristiyano, wala tagasaligan ng tuis-tuis. Kanang perversion. Diba? Gasandig ta sa kamatuuran. Amen? Muna bitaw ang uban, ingon nga, pero pastor kay, namakak na lang ko pastor para dili may maapikihan. O manay ginabuhat sa uban, ang Kristiyan, mamakak na lang para dili maapikihan. Kung ugaling ang pagpamakak nato makaluwas nato usahay, unsa pa ka kung magsulti tag tinuod? Kaya ang tinuod mo'y atong kasiguruhan. Amen? Munang imbis mo saligta sa bakak, isalig nato ang atong kinabuhi sa kamatuoran. Amen? Do not compromise your integrity. Kaya ngun din he who perverts his ways will become known. Siya nga mulubag, siya nga mutuis sa iyang pamaagi. Mahibawan na siya. But
he who walks with integrity walks securely. Kisa'y gusto din nga panlipdan ta kanunay sa Ginoo. Maglakaw tang ligdong, magkinabuhi tang dunay dignidad. Amen? Ika-4, finds favor among people. If you have a good name, you will find favor. Abi nako, pastor, kanang he who finds a good wife lang finds favor from the Lord. Asta po day ng good name? Yes. Atong basahon, kadali. Ruth, chapter 3, verse 11. Tagsar matakabasa ning sulat ni Ruth. In IB ang tanawa. Iyon din and now, my daughter, don't be afraid. I will do for you all you ask. All the people of my town know that you are a woman of noble character. Naunsa man nga nasulat ni siya. Muna ang panahon nga, kini si Ruth, umagad man ni siya ni Naomi. Nakabasa ba taan ng part sa scripture? Sa Old Testament. Si Ruth, umagad ni siya ni Naomi. Ang buton sa pagkausaa nga, namatay man ang bana ni Ruth, nga umagad ni Naomi. Nag-serve siya as soldier. At nga time, namatay. So, duha ni sila ni Ruth, nga umagad ni Naomi, nga namatay ang pareho nila anak, pareho nila bana. Sorry. So, nabiyuda na si Ruth. Ug katong iyang kauban nga bilas niya. Moto sa panahon ingon si Naomi, Ruth, mong duha, panguli na mo sa inyo kay unsa pa ba yung istambayan diri nga wa na mo ba na ngamatay naman ako mga anak. Nya ingon si Ruth, dili ko mo palayo sa imo. Magpabilin ko uban sa imo. Bisag unsay mahitabo, magpabilin ko uban sa imo. So, taliwala sa kalisdanan ni Ruth, padayon siyang gapangaliya sa Ginoo. Padayon siyang nagbarog nga dunay integridad. Hangtod usa ka panahon, naabot si Ruth dito sa usa ka dako kay nga yuta nga gipinag-iyahan ni Boaz. Si Boaz ang tag-iyaw niya. Timing to nga ng harvest si Boaz sa ilahang lagutmon, sa ilahang mga tanom. Unya, pagkabalo ni Boaz, nga naay babae nga nanghagdaw, mo man tawag na nanghagdaw. Para na magsanggi og mais. Unya, pano sa pagsanggi nakita ni Boaz nga naay babae nga nanghagdaw, ningon siya sa mga saop. Mga saop, ay ninyo hutda pag-ayo ang inyong sanggion ha. Bilin-bilin ni sad ninyo para kanang babae na mahagdaw. Kung sa'y tawagan na, pabor. Kay kasagaran no tagya si yuta, hasta buging kuwaon. Pag manghagdaw ka, wagi kay imo. Pagtanom mo imo, ana sila. Pagtanom mo imo, gusto kag mais, pagtanom. Ana na sila. Dili ka pwede manghagdaw sa ilaha. Pero dito sa una, si Boaz, tingin siya sa mga saop, binili ninyo. Ayaw hutdang tanang bunga. Para na siya mahagdaw. Di pagkabalo ni Ruth, ngayon anang gihimo sa tigya nga si Boaz, niduol siya. Mahal nga, Lord, may tawag sa una. Sa ato pa na karon, Sir, salamat kay Sir sa imong pabor gihatag. Unya mo ni tubag ni Sir sa chapter 3 verse 11. Basahan ko ha. Siya, and now, my daughter, ingon siya sa kang Ruth, don't be afraid. I will do for you all you ask. All the people of my town know that you are a woman of noble character. So nganong gihatag ni Boaz ang pabor kang Ruth? Kay nadungog ni Boaz ang hungiyong sa palibot sa iyang taon nga kining bayhana has a noble character. Pag maayo day imong batasan, pag naa day kay kaligdong, pag naa kay reputasyon nga maayo, naay mo abot nga pabor gikan sa Ginoo.
Bisan sa panahon nga apiki kaayo ang kinabuhi ni Ruth, pero nagpadayon siyang nanalipod sa iyang pangalan. Padayon niyang gibarugan ang iyang putli nga pangalan. She never compromised. Oh. Wala na siya bana, wala na breadwinner sa ilaha, pero siya naningkamot siya. Nagpaubos siyang kaugalingon. Ano bitaw? Gipanalipdan niya pag-ayo ang iyang reputasyon until one day, kabalo mo, dili lang buging ang nakuha ni Ruth. Gihimo siyang asawa ni Boaz nga mo'y tag-iya sa farm. Oh. O bitaw nga, pag di lang di ita magkompromiso, pag di lang di ita mobaligya sa atong integridad, naaragi panahon mo abot nga ablihan sa Ginoo ang pultahan para ipaabot ang pabor sa imo. That's why a good name is more desirable than great riches. Good name will give you favor among men. So Ruth has a good name, and it helped change her sad situation into a secure situation. Tungod sa maayong pangalan nga gihuptan ni Ruth, gikan sa dili lami nga sitwasyon, nabalhin siya sa pinakanindot na sitwasyon sa kinabuhi. Nahimo siyang asawa sa pinakadato adtong lugar nga mao si Boaz. Amen. Amen. Hallelujah. Unya, napoy usa ka record sa Bible sa Acts chapter 16. Akong basahon kadali sa NIV. May tungod ni kang Timothy. Kailan mata kang Timothy, no? Ingon ang verse 1 sa chapter 16 sa book of Acts. So, ingon siya dinhi, Paul came to Derbe and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived. So si Timothy, nagpuyo siya sa Lystra. Gikan sa Derbe Derbe, dili nang kanang nagsabong ang manok, ha? Lugar ni siya, Derbe. Unya, paingon sa Lystra si Paul, dito nagpuyo si Timothy, whose mother was a Jewess and a believer, but whose father was a Greek. Verse 2, the believers at Lystra and Iconium spoke well of him. So niabot si Paul dito sa Lystra. Then dito nagpuyo si Timoteo. Si Timoteo, iyang mama, Hudiyo, pero believer siya kan Jesus Christ. Ang iyang papa, Greek. So mix ni si Timothy. No? Pero, iyon ang verse 2, palimot dito, ilado si Timoteo, nga buutan siya nga tao. At tungod ana, Timothy had a good name among the people in his town of Lystra. Tungod kay buutan si Timothy, na siya'y dignidad, maayo ang reputasyon. What happened? The result is that Paul valued Timothy and made him his close companion in the ministry. Tungod kay buutan si Timothy, na siya'y dignidad, gibit-bit siya ni Apostol Paul, nga nahimong kaabag ni Apostol Paul para ma-expand ang kingdom of God. Nahimo si Timothy nga pastor at his young age. Bata pa siya na pastor. What happened? Gialagaan siya ni Paul. Unsay gibasihan ni Paul? Para mahimo siyang kaabag sa buluhaton, ang yang maayong batasan. Amen? Nakuha na to? That's why, kung atong i-preserve, kung atong tipigan, kung atong panalipdan ang atong maayong pangalan, mo ni mo hatod og pabor sa atong kinabuhi. Amen. Last but not the least, blessed by God. Panay kalima. Mamagin niya atong ganahan dayon. Panalanginan sa Ginoo. Pag maayo ang imong pangalan, buti pa sabot, pag na kay integridad, pag na kay maayong reputasyon,
pag nakay maing pamatasan, panalanginan ka sa Dios. Asa makita sa libro ni Job, Job chapter 2, tanawang NIV sa verse 3. Then the Lord, itong basahon Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no, si God nagsultihan ingon si God, there is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. And he still maintains his integrity, though you incited me against him to ruin him without any reason. Si Satanas, gito sultihan ni God. Si Satanas, kaila ka nga Job. Walay parihan niya sa kalibutan. Walay pareha sa iya. Kay si Job, wala siya ka kompromiso. He is blameless and upright. A man who fears God and shuns evil. Kana bang gatalikod? Gatalikod siya sa dautan. Wala siya gabuhat og dautan. And he still maintains. Gimaintain niya ang integrity in spite nga gihagit ni Satanas si God. Ningo man si Satanas nga, mao man na si Job, dasig kay nangalagad nimo God kay imo man gi-bless. Ana. Sige daw, kuhaan ang blessing. Tanaw na tog. Di ba katong loho ni Job? So muna ingon ni God, bisan pag imo kong gihagit nga dagmalan si Job. Pero Job still maintain his integrity. Kay unsay naa sa heart ni Job? Ang iyang pangalan. Ang iyang pangalan. That's why Job is a picture, ulagway siya ba, nga gisulat sa Ginoo sa Bible, nga pwede na ito makuhaan og basihan. Nga pag kita di ay magpabilin lang sa atong mga sitwasyon, unsa man ang kahimtang sa atong palibot. Sa magud karon, grabe ang pagsulay gyud ba sa atong mga sitwasyon. Grabe ang mga limitasyon ng atong mga business, grabe ang pag-drop gyud ba. Ang income na to sa una, halos katunga na lang ang naa karon. Ang uban 1/3 pa gyud ang income. Ang uban nga para sa anang atong mga kaubanan nga drive og tricycle, kung sa una mukita sila tag 700, usay 1,000 pa ang isa ka adlaw, karon libog na lang. Maglibog na lang sila si pangalot kay padulong ra man ni sa gasolinahan tanan oy. Ana na lang ilang istorya in town. Pero ingon ang Bible, sama kang Job, he maintained his integrity. Ngano unsay nahitabo kang Job? We know the story. Nakabasa na ta ani? Kabalutan sa storya ni Job, grabe yun, napuno siya sa hubag. Muda yung ngalan, Job, no? Kaya kung sa ito pa na hubag. Grabe yun, napuno yun yung lawa sa hubag. Unya yung mga anak nangamatay. 7 kabuk siyang anak nagparty-party. Yung mga anak nag-uulsyog kay mga bataan niyo siya kasi buntag party na. Dapat magsimba. So si Job nagsimba siya. Gahimo siya halad sa Ginoo. Kaluya ako mga anak. Yung kaya yung mga anak lahi magawi. Wala man sila kasimba sa Ginoo. Si Job may kasi simba. So sa kadlaw, may lagubo ang kilat. Nasunog ang lugar nga ilang gipartihan, patay tanan yang anak. Kaya na inidagan, kaya nakaipsot, nga wa maigo sa kilat. Nagsulti Job, napatay mga anak tanan. Ha? Taw-taw, nanpoy siya na Job, ang imong karniro, mga giransak, gitulis, ginalatanan, way nabilin. Ako na lang isa nakasibat. Niya, gaki ang pagyuk ko kay nabunalan. So, report tanan sa iya, nahagba si Job in town. Nagbutang siya, yuta sa iyang ulo. Timaan sa iyang lahom kay nga kasubanan. But he never say any word. Except, ingon siya, ang Diyos ang naghatag, siya rapod ang magbawi. Daygon ang ngalan sa Ginoo. Muna ingon ni God, Job maintain his integrity. Nga bisan grabe kayo pagsulay sa iya. I cannot imagine nga kung ugaling mahitabo sa ato. Di na. Magproblema na ganita ng
Kung sa lain nahitabo, pila sa atong anak, sa atong mga kabtangan, sa atong negosyo, unsa ra gud na siya gud. Wala man mahurot, wala man gud na unsa gud tanan. Pero mura na itang malumos sa atong pagbati. Unsa ka ang gibati ni Job? And yet, he maintained his integrity. No wonder, pagligid sa panahon, pag-abot sa chapter 44 sa writings ni Job, makita nato dito that God double when He gave to Job blessing. Double from his trouble. Mo nang naiwali ana, double from his trouble. Kung unsang trouble gabot sa ato kinabuhi, basta i-maintain nato ang integrity, i-maintain nato ang atong maayong pangalan, i-double ni Lord ang pagbalik ana. Ingon ang Bible, gitagaan si Job og another 7 children. Pito ka anak. Gihatag kang Job. Ang mga babae, pinakagwapa sa ilang lugar. Wow, ayusa uy. Anak si God pag mag-bless. That's why, when we maintain our integrity, when we preserve, kung atong labanan ang atong maing pangalan, for the glory of our God, one day, God will bless us. Muna at the end of the book of Job, God blesses him because he remains faithful. Job does not throw away his good name. And so, God bless him. Muna nga, unsa buti pasabot sa mensahe karong buntag, no? Sa atong leader's lifestyle. Usa di ay sa importante kaayo nga atong maangkon as leaders kining integridad, kaligdong, maayo nga reputasyon, maayo nga pamatasan. Why? Because we are not living alone. We are living for the glory of our God. Amen? When as leaders, nakita nako nga usa sa makatabang nato mahimutang effective sa atong pagpamuhat sa bulhaton sa Ginoo ang atong maayong pangalan. Mao na nga balikon ako ni nga pangutana. Para sa imo, unsay gusto nimo nga komentaryo kung ugaling ang tao makadungog sa pangalan nimo? Unsa kaha ang ikasulti? Unsa kaha ang hunahunaon sa mga tao pag makadungog sila sa pangalan nimo? Mao na nga, ang atong pangalan, eternidad kini. Bisag mawala patadiri, ang atong pangalan magpabilin nga himuong remembrance sa atong next nga generation. Muna ako personally, gaingon ko sa kong kaugalingon, pinagi sa grasya sa Ginoo, maningkamot ko nga ma-preserve ang akong pangalan. Dili para sa akong kaugalingon, para sa akong mga kaanakan. Para sa sunod nga henerasyon. Yang dako nga challenge sa kuha, nganong nakapadingkamot ko, pinagi sa grasya sa Ginoo, nga ma-preserve ang pangalan, akong pangalan, dili lang para sa akong pamilya, para sa pamilya sa PCCC. Kana siya ang bugat kayo nga hagit sa akong kinabuhi. Bugat kayo na siya nga hagit. Kay kung pang pamilya lang unta, wala lang unta mo. Siguro makaya na ako sa akong kaugalingong paningkamot ang para sa akong pamilya. Pero tungod kay naa mo, mas daghan mo, mas bugat ang hagit sa ako. That's why, as your pastor, very challenging ang akong kinabuhi. That's why whatever it takes, although there are times I am criticized. There are times I am criticized by people. In my heart, I say ko, Lord, sige lang,
Kay kung dili man na maundang na siya, didto niya sa imong atubangan. Ako silang gahinan og panahon, kanang mag-atubang mitanan. Kay kana ilang ginabutang-butang, didto niya, ikaw gyud Ginoo maghuwis sa amoa. Ana bitaw? Diba na? Kay di nato malikayan diri sa kinabuhi, nagyoy mga tao say nga di ganahan nimo. Mo na ingon nga ban, you cannot please everybody. And there are people who want to compete to you. Gusto sila makig-contest sa imo. Nya para kunuhay malamangan kanila, tamakan kanila in words and in deeds. Pero iko sige lang, no problem. Wala man ko ni abot diri para pahimutan sila. Kundi pahimutan ang Ginoo nga nagtawag og nagpili sa ako. Wala nga, iko sige lang. Yung mga nanguban nga, sa mga pastor, ay ayaw lang. We are not called to do vengeance. The Bible said, the battle is the Lord's. Ingon si God sa Book of Romans, vengeance is mine, saith the Lord. Mabitaw akong prayer, kabulo mga igsoon, sa mga tao nga gakritik, gabutang-butang, gahimog slanderous words. Akong ginapray nga dili sila tandugon sa Ginoo. Kay niagi ang mga panahon nga nay mga tao nga gapasipala bitaw. Natarogid sila. Natarogid sila. Some of you nakaila sa ilaha. Natarogid sila. Manang gipray nako katong Lord, ayaw na lang na sila gilabti. Kay pag-abot unya sa imong tilan Ginoo kanang didto nami. Ako mohatok og time makikatubang sila. Kay kabalo ko Lord, nakita nimo ang tanang nahitabo. Amen. Why I share you this? Because I want you to understand. Ngani kinabuhi dili tanang butang gahitabo sa to bitaw nindot. Nagyud say masamaran ta, masilot ta, bitaw masakitan ta. Part na siya sa kinabuhi. As we grow in the Lord. Ayaw tutok ang mga panahon nga bugat, mga pagsulay. Kay naa siya, bisa si Jesus nag-ingon sufferings are around us in this life. Dili sa kalibutan nga mga pag-antos. Ang mga taong tarong, mga palpak na sila, 7 times they fall, but they rise again. Ingon ang Bible. Ang kanang mga tarong nga tao, ingon ang Bible, kapito na sila nagalagapak, pero bangon gyapon sila. Muna ang righteous people. Kay dili man ta madiskurahe bisan mapakyasta. Kay kabuluta ang atong Dios nga maluluyon sa tanan. Amen. Muna nga kung na makagibati nga mga kapaitan sa kinabuhi. Ayaw pangitag tao nga imong pasanginlan sa imong sitwasyon. Dool ta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagtan-aw sa tanan. Kung ugaling na ay gitugot sa Ginoo, dili na makadaot sa ato. Timan gyud ni igsoon. Kung ugaling na ay gitugot si Lord para sa kinabuhi ni Job, ugaling kung na ay gitugot si Lord para sa kinabuhi ni Job, dili na makadaot sa ato. Hinuon para i-prove ni Lord, para mamatud-an ni God, nga siya ang Diyos nga gamhanan sa nga tanan. At the end of the day, sa katapusan sa istorya sa atong kinabuhi, pabangunon ta sa Ginoo para mapasidunggan ang Diyos pinaagi sa atong kinabuhi. Amen? That's why do not be discouraged. Ikaw, ingon siya ka, kung pasto nagsakit ko karon. Brad, kami na pag-ayo. There are usahin sa ato kinabuhi, di ta makasabot unsa ng simpati bitaw, kanang kaluoy. Di ta makasabot og kaluoy. Kung ugaling dili ta moagi sa panahon nga nagkinahanglan tag kaluoy. Kana bitang kita bitaw na ibation. And nobody visit us. Nobody remember us. Unya gastagel ta dito kita rawa ta kabulog na abay nagpray sa kuani. Unya nahimutang na-depress ta sa atong sarili because we think we are alone. Ano bitaw? Gitugot na usay sa Ginoo para moabot ka sa sitwasyon ba nga makita nimo ang senaryo, makita nimo ang sitwasyon ba nga dili tiaw gyud ay ang mga sitwasyon nga sama ni ana.
Muna nga, pag-abot sa panahon, nga i-revive na ka ni Lord, piskay man na, naulian na imong lawas, unya makadungog ka nga na yung mga tao, nga naa sa kalisdanan, maaghat na ka nga muduol, mo bisita, mo tabang sa ilaha. Kay nakaagiman ka. Ana man gud siyang kinabuhi. Usay gamiton ta ni Lord nga model. Para bitaw ang atong ginabuhat sa kinabuhi, kanag yung gikan gud sa atong kasinatian sa Ginoo. Kung usay bisan ka ng pagtuo, dali raman na sa istoryahon. Makadungog ta sa uban, ilang pagtuo nani, ilang pagtuo nani. Pero ang pagtuo man dili na sa istorya, dili pud na siya para lang sa ilaha. Kinahanglan, masinati na natong tanan sa kinabuhi. Kaya ng Bible, without faith, it is impossible to please God. Yung sa atong kinabuhi usahay, pag dili tayo allow ni God nga moabot sa sitwasyon, nga kinahanglan na ito gamiton ng pagtuo, ang atong pagtuo dili ga-grow. Mabitaw nga nung na mga hagit sa kinabuhi usahay nga nag-aabot. Kay gusto ni God mo grow ang atong pagtuo sa iya. Amen. That's why, do not be discouraged in these times of pandemic. Ayaw ka diskurahe. Mao ni ang time nga i-prove nato ang gahom sa Ginoo nga nagalihok sa atong kinabuhi. Amen. Kung ang Ginoo nagtagad sa mga langgam, sa kaumahan, kung ang mga bulak mo sa ato orang tamak-tamakan, mga sagbot, ato orang hagbas-hagbason, nabuhi gani sila nga wala nakatiman sa ilaha, wala sila farm, wala sila business, wala sila work, sagbot ra gid sila, gibuhi gani sila sa Ginoo. Ikaw pa ka. Mao na nga hinumduman nato, if there is one thing that we need to build in this life is a good name. A good name. What does it mean? A good name means integrity. A good name means reputation. Ang may pangalan means good character. Pag ato nang ilaban na to para mahimong dungganan ng atong pangalan, daghang mga butang, nindot nga mga butang, ibubo sa Dios sa atong kinabuhi. Amen? Amen? That's why, let us grow together. Amen? Let us grow together. Hallelujah! Hallelujah. Ato palakpakan si Lord og maayo. Wow! Salamat, Lord, sa imong pulong that reminded us today that if there is any one thing, Lord, that we need to work as our lifestyle is having a good name so that our next generation, Lord, will remember us positively. And every time they remember us, Lord, they will say good things about our name. And Lord, help us to remember always that in this life we are not walking alone. We are bearing the name of Christ. So Lord, before we do anything, before we make decision or choices, Lord, help us and guide us so that we can make decisions, Lord, and choices for the good of our name. And thank you, Lord, for your blessing. Holy Spirit, thank you for giving us spiritual understanding so that beginning today, every physician, the Lord, will maintain our integrity. We will not allow anything na mo destroy sa integridad nga among ginabarugan, Ginoo. Amen. Lord, we desire good name for your glory and for your glory alone. In the mighty name of Jesus. Amen.